Shalom sa inyong lahat. Sapagkat kung paanong ang mga langit ay mataas kaysa lupa, ang kanyang tapat na pag-ibig sa mga natatakot sa kanya ay gayon kadakila. Awit 103:11. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalangin kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunood. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Darating ang araw na madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa ibang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Iniibig mo ang ibang tao gaya ng pag-ibig mo sa Diyos. Ang pag-ibig at katarungan ng Diyos. Bago tayo pumalao tayo, manalangin muna tayo. At ang ating panalangin ay mula sa awit 105, talatang 1 hanggang 5. O magpasalamat tayo sa Panginoon. Tayo'y magsitawag sa kanyang pangalan. Ipabatid natin ang kanyang mga gawa sa mga bayan ng mga papuri. Sabihin natin ang lahat niyang kahanga-hangang gawa. Luwalhati tayo sa kanyang banal na pangalan. Magagalak ang puso natin sa nagsisihanap sa Panginoon. Hanapin natin ang Panginoon at ang kanyang kalakasan. Patuloy nating hanapin ang kanyang muka. Alalahanin natin ang mga kahanga-hangang gawa na kanyang ginawa, ang kanyang kabalaghan at mga katulan ng kanyang bibig. Amen. Panlabing-tatlong leksyon. Ang pag-ibig ay ang katuparan ng kautusan. At ang ating susing talata ay Roma 13:8. Huwag kayong magkautang ng anuman sa kanino man, kundi mag-ibigan sa isa't isa, sapagkat ang umibig sa kanyang kapwa ay nakatupad na ng kautusan. Kung ang pag-ibig nga ay ang katuparan ng kautusan, dapat tayong maging maingat na hindi isipin ang kautusan sa paraang hiwalay sa pag-ibig o isipin ang pag-ibig sa paraang hindi nakakabit sa kautusan. Sa kautusan, ang pag-ibig at kautusan ay magkasama. Ang banal na takapagbigay ng kautusan ay pag-ibig at ayon dito, ang kautusan ng Diyos ay ang kautusan ng pag-ibig. Ito'y transkripsyon o kopya ng karakter ng Diyos. Muli ay tatlong paghahati ng leksyon. Una, kung ano ang kautusan. Kalawa, nagsisilbi sa magkakaibang tungkulin. At ikatlo, paano tutuparin ang kautusan. Doon sa una ay dalawa ang tatalakayin, ang kautusan ng pag-ibig at ang kautusan ay banal at matwid at mabuti. Sa ikalawa, tatalakayin ang kautusan at biyaya. Sa ikatlo ay dalawa rin ang tatalakayin. Pag-ibig ay katuparan ng kautusan at higit sa lahat, mag-ibigan sa isa't isa. Unang pagkakahati, kung ano ang kautusan. At tatalakayin ang kautusan ng pag-ibig. Mateo 22:37 hanggang 39. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos. At ang pangalawa ay katulad nito. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ang kautusan ng Diyos ay isang
paghahayag ng relasyon. Ang kautusan ng Diyos ay hindi binubuo ng mga wala sa realidad na prinsipyo. Sa halip, ang kautusan ng Diyos ay isang paghahayag ng relasyon. Ito'y makikitang tahasan sa 10 utos. Ang saligang prinsipyo ng 10 utos ay sa naroon na sa halamanan ng Eden. Ang mga prinsipyo ng pag-ibig ay na dapat na magpapaganap sa relasyon sa pagitan ng Diyos at ng tao at sa pagitan ng mga tao mismo. Nang ang 10 utos ay naiproklama sa Exodo 20, ay pagkatapos na isulat sa bato, ibinigay ito sa Israel sa konteksto ng relasyong tipan. Ang utos ay batay sa pag-ibig ng Diyos at sa kanyang mga pangako sa bansa. Makikita sa dalawang pagkakahati ng 10 utos na ang mga ito'y naglalayon na payabungin ang relasyon ng tao sa Diyos at ng relasyon sa isa't isa. Ang mga relasyon ng tao sa Diyos at kapwa. Ang unang 4 na utos ay patungkol sa relasyon ng tao sa Diyos. At ang huling 6 ay sa relasyon ng mga tao sa isa't isa. Ang ating relasyon sa Diyos at sa ibang tao ay dapat na pinangangasiwaan ng mga prinsipyo ng kautusan ng Diyos. Itong dalawang bahagi ng kautusan ay tuwirang tumutugma sa dalawang dakilang utos, at yun ay ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, Mateo 22:37. At may hambing yan sa Deuteronomio 6:5. At ibigin mo ang iyong buong kapwa gaya ng iyong sarili, Mateo 22:39. At yan ay mahambing din sa Levitico 19:18. Dalawang paraan para umibig. Ang unang 4 na utos ay mga paraan kung paano natin ibigin ang Diyos ng ating buong pagkatao. At ang huling 6 ay mga paraan kung paano natin ibigin ang isa't isa gaya ng ating sarili. Pansinin ninyo, gaya ng ating sarili. Sa mga susunod na pagtatalakay ay makikita natin na maiiba ito. Nililinaw ni Jesus na itong dalawang dakilang utos ng pag-ibig ay mahalagang nauugnay sa kautusan. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan at mga propeta, Mateo 22:40. Ang kabuuan ng kautusan ng Diyos kung gayon ay nakasalig sa pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig at kautusan ng Diyos ay hindi paghihiwalay. Madalas nating marinig na sinasabi ng mga tao, hindi natin kailangan sundin ang kautusan. Kailangan lang nating mahalin ang Diyos at mahalin ang iba. Bakit hindi makatwiran ang gayong ideya? Dahil nga, ang pagpapahayag sa pag-ibig ng Diyos ay makikita sa pag-ibig sa kapwa. Pangalawang pagtatalakay, ang kautusan ay banal, matuwid, at mabuti. Roma 7:7 at 12. Ano nga ang ating sasabihin? Ang kautusan ba'y kasalanan? Huwag nawang mangyari. Gayunmay hindi ko sana nakilala ang kasalanan kung hindi sa pamagitan ng kautusan, sapagkat hindi ko sana nakilala ang pag-iimbot kung hindi sinasabi ng kautusan, huwag kang mag-imbot. Kaya't ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Pag-ibig ang pundasyon ng kautusan ng Diyos. Nang itaguyod ng Diyos ang kautusan, itinataguyod niya ang pag-ibig.
Ito ang dahilan kung bakit namatay si Jesus upang iligtas ang mga makasalanan, upang maitaguyod niya ang kautusan samantalang iniaabot din ang biyaya sa atin. Kaya siya ay maaaring maging parehong ganap at taga-aring ganap sa mga sumasampalataya. Roma 3:25 at 26. Ano ngang pagpapahayag ng pag-ibig? Naaayon dito, ang kautusan ay hindi pinawalang saysay ng proseso ng katubusan. Sa halip, ito'y higit pang pinagtibay. Ang kautusan pagkatapos mamatay si Kristo. Samantalang may naniniwala na ang biyaya at katubusan ay pinawalang bisa sa kautusan. Malinaw si Pablo na hindi ito magpapatuloy sa kasalanan upang ang biyaya ay managana. Sa halip, ang na kay Kristo sa pamagitan ng panampalataya ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan at sa gayon ay ibibilang ang sarili bilang patay sa kasalanan at buhay kay Kristo. Ang kautusan ng Diyos ay hindi kasalanan, ngunit ginagawa nito ang makasalanan at ang ating pagiging makasalanan nakapansin-pansin sa atin. Kaya naman ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matwid at mabuti. Roma 7:12. Inilalahad nito na walang ibang makakagawa ang ating malaking pangangailangan ng kaligtasan na dumarating lamang sa pamagitan ni Kristo. Ayon dito, hindi natin niwawalang saysay ang kautusan sa pamagitan ng panampalataya, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Roma 3:31. Naparito si Kristo upang tuparin ang kautusan. May mga nagsasabi na ang kahulugan nito ay tinapos na niya ang kautusan. Si Kristo ay naparito hindi upang alisin ang kautusan, kundi upang tuparin ang lahat ng ipinangako sa kautusan at sa mga propeta. Kaya binibigyan din niya na hanggang sa mawala ang langit at ang lupa, hindi kahit ang pinakamaliit na letra o kudlit ay mawawala sa kautusan. Mateo 5:18. Ang kautusan ng Diyos mismo ay kinakatawanan ang kabanalan ng Diyos, ang kanyang sakdal na karakter ng pag-ibig, katwiran, kabutihan at katotohanan. Tungkol dito, makabu- makabuluhang isinulat mismo ng Diyos ang 10 utos sa mga tapyas na bato. Naisulat sa bato itong mga kautusan ay patutuo ng hindi nagbabagong karakter ng Diyos at ng kanyang moral na pamahalaan na naitatag sa pag-ibig, isang pangunahing tema ng malaking tunggalian. Pangalawang pagkakahati, nagsisilbi sa magkaibang tungkulin at tatalakayin ng pag-ibig at biyaya. Jeremias 31:31 hanggang 34. Narito, narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng panibagong tipan, hindi katulad ng tipan na ginawa ko sa kanilang mga ninuno, ang aking tipan sa kanilang sinira. Ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat iyon sa kanilang mga puso. At ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. At hindi na tuturuan ng bawat isa sa kanila ang kanyang kapwa at ang bawat tao
ang kanyang kapatid na magsasabi, "Kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat, mula sa pinakahamak hanggang sa pinakadakila, sapagkat patatawarin ko ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa," sabi ng Panginoon. Ayon sa pag-ibig at katarungan ng Diyos, ang kautusan at biyaya ay hindi magkasalungat sa isa't isa. Sa halip, naglilingkod ang mga ito sa iba't ibang tungkulin ayon sa pag-ibig at katarungan ng Diyos. Ang isang maliwanag na kaibahan sa pagitan ng kautusan at biyaya ay maaaring makalito sa mga sinaunang Israelita na nakita ang pagbibigay ng Diyos ng kautusan mismo bilang isang dakilang pagpapakita ng biyaya ng Diyos. Samantalang ang mga Diyos ng nakapalibot sa mga bansa ay pabago-bago at ganap na hindi mahuhulaan, na iniiwan ng mga tao na walang paraan upang malaman kung ano ang ninanais ng mga Diyos at kung ano ang magpapasaya sa kanila. Ang Diyos ng Biblia ay napakalinaw na nagtatagubilin sa kanyang bayan tungkol sa ano ang nakalulugod sa kanya. At ang nakalulugod sa kanya ay para lamang sa ikabubuti ng lahat ng kanyang bayan, isahan at sama-sama. Gayunman, hindi tayo maliligtas ng kautusan mula sa kasalanan o mababago ang puso ng tao. Dahil sa ating katutubong pagiging makasalanan, kailangan natin ang espiritual na pagpapalit ng puso. Ang pangako ng isang bagong puso. Ang 10 utos ay inukit mismo ng Diyos sa mga tapyas na bato. Exodo 31:18. Ngunit, ang kautusan ay susulat din ng Diyos sa puso ng mga tao. Mga awit 37:30-31. Mas mabuti ang kautusan ng pag-ibig ng Diyos ay maaring panlabas sa atin, kundi panloob sa ating pinakakarakter. Ang Diyos lamang ang maaaring maglagay ng kanyang kautusan sa mga puso ng tao, at ipinangako niya na gagawin yun para sa kanyang katipang mga tao. Nakita yan sa Hebreo 8:10. Naligtas sa pamagitan ng biyaya at hindi sa pag-ingat ng kautusan. Hindi natin maliligtas ang ating sarili sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sa halip, ito'y sa pamagitan ng biyaya tayo ay naligtas sa pamagitan ng panampalataya, hindi sa ating sarili, kundi bilang kaloob ng Diyos. Efeso 2:8. Hindi natin iniingatan ang kautusan upang maligtas. Iniingatan natin ang kautusan dahil ligtas na tayo. Hindi natin iniingatan ang kautusan upang ibigin, kundi tayo'y inibig, at sa gayon tayo'y nagnanais na ibigin ng Diyos at ang iba. Juan 14:13. Kasabay nito, ipinapakita sa atin ng kautusan ang ating kasalanan. Santiago 1:22-25 at Roma 32:20, Roma 7:7. Ipinapakita sa atin ang ating pangangailangan ng isang manunubos. Galatia 3:22-24. Ginagabayan tayo sa pinakamabuting paraan ng buhay at inihahayag ang karakter ng pag-ibig ng Diyos. Sabihin niyan,
Ano ang iyong pag-asa sa paghukom? Ang iyong masigasig at tapat na pagsunod sa kautusan ba o ang katwiran ni Kristo na sumasaklaw sa iyo? Ano ang sinasabi sa iyo ng iyong sagot tungkol sa tungkulin ng batas ng Diyos tungkol sa kung ano ang maaari at hindi nito magawa? Malinaw, hindi tayo magliligtas, hindi tayo maliligtas ng kautusan. Ang gawain lang nito ay pinakikita sa atin ang ating kasalanan na paglabag sa kautusan. Pangatlong pagkahahati. Paano tutuparin ang kautusan? Unang tatalakayin, ang pag-ibig ay katuparan ng kautusan. Roma 13:8 hanggang 10. Huwag kayong magkautang ng anumang kanino man, kundi mag-ibigan sa isa't isa, sapagkat ang umibig sa kanyang kapwa'y nakatupad na ng kautusan. Ang mga utos na huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, at kung meron pang ibang utos ay mauwi sa salitang ito. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig ay siyang katuparan ng kautusan. Nangangahulugang ang relasyon sa pagitan ng pag-ibig at kautusan ay hindi maaaring malabisin. Sa katunayan, ayon sa kasulatan, ang pag-ibig ay katuparan ng kautusan. Isang buod ng huling anim na utos. Itinuro ni Pablo na ang umiibig sa kanyang kapwa ay nakatupad na ng kautusan. Roma 13:8. Matapos ilista ang karamihan sa huling anim na 10 utos, idineklara ni Pablo na ang mga ito'y na uuwi sa salitang ito. Iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Talatang 9. Tahasang itinuturo ni Pablo ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. Talatang 10. Ipinaliwanag ni Pablo ang buong kautusan ay natutupad sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Galatia 5:14. Ang tanong ay, ngunit anong uri ng pag-ibig ang tumutupad sa kautusan? Ano ang itsura ng gayong pag-ibig? Ang malinaw na kasagutan dito ay ang pag-ibig ng Diyos. Hindi basta anumang uri ng pag-ibig, kundi ang pag-ibig na gumumula sa Diyos, sapagkat ito'y hindi makasarili. Ito ay patungkol sa mga iniibig. Yan ang itsura ng pag-ibig na pinag-uusapan dito. Ang mahalagang bagay ng kautusan. Kinilala ni Jesus ang higit na mahalagang bagay ng kautusan bilang katarungan, ang habag at ang panampalataya, at kaugnay sa isang partikular na kautusan, ang Sabat. Makikita natin sa kasulatan na ang Sabat mismo ay kinakailangang konektado sa pagpapahalaya at katarungan. Sa Deuteronomio 5, ang utos ng Sabat ay nakabatay sa kaugnayan sa pagpapalaya ng Diyos sa Israel mula sa pagkaalipin. Makikita natin ang unang pagkakatala sa lumang tipan ng utos ay sa Exodo 20. At doon ay sa kautusan ng Sabat ay binabanggit ang paglalang na basihan ng kautusan ng araw ng Sabat, sapagkat sa paglalang ang Sabat ay ibinigay sa ikapitong araw.
Ngunit pagdating sa nabanggit na talata kanina at yun ay sa Deuteronomio 5, doon naman ang basihan ay ang pagpapalaya ng Diyos sa Israel mula sa pagkaalipin. May malalim na kahulugan yan. Ibig sabihin, ang Sabat ay hindi lamang isang pag-aalala ng sangkalikasan, yung paglalang, kundi isang pag-aalala rin ng pagpapalaya mula sa pagkaalipin at pang-aapi na nangyari sa Ehipto. At sa konteksto tungkol sa pagtalikod sa sariling kasiyahan upang tawagin ang Sabat na isang kasiyahan sa pamagitan ng pagpapasaya ng Panginoon. Isaiah 58:13 at 14. Ang diin ay sa mga gawa ng pag-ibig at katarungan para sa iba, paggawa ng mabuti, pagpapakain sa nagugutom, tirahan sa mawalang tahanan. Talatang 3 hanggang 10. Mga kasalanan ng hindi paggawa ng tama. Ang mga nagnanais na tuparin ang kautusan sa pamagitan ng pag-ibig ay dapat maging nag-aalala hindi lamang tungkol sa mga kasalanan ng paggawa ng masama, sin of commission, kundi pati na rin sa mga kasalanan ng hindi paggawa ng tama, sin of omission. Ang pag-ibig bilang katuparan ng kautusan ay hindi lamang pagsunod sa kautusan sa diwa ng pag-iwas sa paggawa ng mga kasalanan, kundi binubuo rin ng aktibong paggawa ng mabuti. Ginagawa ang mga gawa ng pag-ibig na matapat na nagsusulong ng katarungan at awa. Kaya ang pagiging tapat sa Diyos ay higit pa sa hindi lamang paglabag sa literal na kahulugan ng kautusan. Pangalawang pagtatalakay, higit sa lahat mag-ibigan sa sarili. 1:13-34 hanggang 35. Isang bagong utos ang sa inyo'y binibigay ko na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Kanina, nabanggit ko na ang pagmamahal sa kapwa ay kung paanong iniibig ang sarili. Sabi ko ay mapapalitan yan. At yan ay pinalitan ng Panginoong Hesus. Ang basihan ng bagong utos na binigay sa kanya ay ng pagmamahal sa sarili ay kung papaanong minamahal ng Panginoon tayo, hindi yung kung paano natin minamahal ang ating sarili. Mamahalin natin, ibigin natin ang kapwa kung paanong tayo ay minamahal o iniibig ng Diyos. Sa pamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na tayo ay kanyang mga alagad kung tayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Kung ang pag-ibig ay katuparan ng kautusan, kung gayon, hindi mo maiingatan ang kautusan ng Diyos ng simpleng pag-iwas sa paggawa ng mga maling bagay. Ang kautusan mismo ay hindi lamang nag-uutos sa atin na iwasan ang paggawa ng masama, kundi dinidiktahan tayo na gumawa ng mga kilos na naghahayag ng pag-ibig ng Diyos sa iba, hindi lamang sa ibang mga kaanib ng iglesia, kundi sa sanlibutan din sa pangkahalatan na napakatinding nangangailangan ng isang tunay na Kristiyanong saksi. Ang napakahalagang mensahe ng Santiago 2.
Huwag kayong magkaroon ng pagtatangi habang tinataglay ninyo ang pananampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo. Hindi ba kayo'y gumagawa ng pagtatangi sa inyong mga sarili? Subalit kung kayo'y nagpapakita ng pagtatangi, kayo'y nagkakasala. Pansinin ninyo ang pagdidiin sa Santiago 2 tungkol sa pagtatangi, partiality. Yan ang mahalagang mensahe sa Santiago 2. Wala tayong dapat nagagawing pagtatangi, partiality sa ating kapwa. Subalit, mariing sinusumbatan ni Santiago ang kawalan ng katarungan sa lipunan, partikular na tinutukoy ang paninirang puri sa mga mahihirap at pang-aapi ng mayayaman. Pagkatapos ay tinawagan niya ang pansin sa kautusan ng pag-ibig para sa kapwa. Sinasabing kung tutuparin mo ang kautusang ito, kung ganon, mabuti ang iyong ginagawa. Santiago 2:8. Tamang paraan upang ibigin ang sanlibutan. Hindi pa sinasabi ng Biblia, sinasabi ng Panginoong Hesus na huwag niyong ibigin ang sanlibutan. Ay meron palang tamang paraan ng pag-ibig sa sanlibutan. Ang pag-ibig sa tao ay ang patungo sa lupang nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Ito'y upang itanim ang pag-ibig na ito upang gawin tayong mga anak na isang sambahayan ng ang hari ng kalwalhatian ay naging kaisa natin. At kapag natupad ang kanyang mga salita ng pamamaalam, mag-ibigan kayo na gaya ng pag-ibig ko sa inyo. 1:15-12. Kapag inibig natin ang mundo gaya ng iniibig niya tayo rito, kung gayon, para sa atin ay naganap ang kanyang misyon. So, ano ang tamang paraan ng pag-ibig sa sanlibutan? Ibigin ang sanlibutan, hindi yung mga material na bagay ng sanlibutan, kundi ang mga tao ng sanlibutan. At sa paanong paraan natin iibigin ang mga tao ng sanlibutan? Sa pamagitan ng pag-ibig ng Diyos. Pagka ganon, ang misyon ng Panginoong Hesus ay matutupad. Yung kanyang inibig ang sanlibutan na namatay siya para sa sanlibutan. Ganon din ang tamang pag-ibig sa Panginoon. Iibigin natin ang kapwa, dadalhin natin sila sa ating Panginoon upang sila ay magkaroon din ng kaligtasang ating tinatamasa. Tayo'y marapat sa langit pag ginawa natin yon, sapagkat meron tayong langit sa ating mga puso. Desire of Ages, page 641. Tinataka ng pag-ibig ang lahat ng mga kasalanan. Tinatakpan. Iniuutos ni Jesus sa kanyang mga tagasunod na magmahalan sa isa't isa kahit kagaya ng minamahal ko kayo. 1:13-24. Nagproklama din si Jesus sa pamagitan nito ay makikilala ang lahat ng mga taong kayo'y aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Talatang 25. Ang pag-ibig ay nagpapahalaga sa panampalatayang Kristiyano dahil ang Diyos ay pag-ibig. 1 Juan 4:8-16. Kung ang mga nagsasabing umiibig sa Diyos ay kailangang mag-ibigan sa isa't isa, ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. 1 Pedro 4:8. Huling salita. Kapag napagtanto na tayo'y mga manggagawang kasama ng Diyos, ang kanyang mga pangako ay hindi babanggitin na may pagwawalang bahala. Ang mga ito'y mag-aalab sa ating mga puso at magniningas sa ating mga labi. Kay Moses ang Diyos ay nagbigay ng pangako, ako'y isa sa iyo at bibigyan kita ng kapahingahan.
At sinabi niya, ako'y makakasama mo. Exodo 33:14, 3 at 12. Ang pangakong ito'y para sa lahat ng gumagawa sa lugar ni Kristo para sa kanyang mga naghihirap at nagdurusa. Amen at Amen. Ang dalangin ko para sa iyo, sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, ang pinakadakilang mangingibig, dalayan ko na ang kanyang pag-ibig na tumatahan sa iyong puso ay lilikha sa iyo ng pag-ibig ng Diyos na kailangan dito sa mga hindi kanais-nais na sanlibutan ngayon. Amen. Sumayin niyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong na makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe kung hindi pa. At kung naging pagpapala ito sa iyo, ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad na malalaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay makukuha rin kapag hiningi sa aking Messenger account. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.